Of course, we do understand that you're not part of the legal team in The Hague in the ICC case, but you are part of the local legal team handling the cases here in the Philippines. Una-una po, ano po reaction nyo dun sa nangyari? Well, I accepted it with a peaceful heart, though at one time I was apoplectic. I posted it. I was hoping that the third ground would be granted, although I was not so hopeful so far as the first two grounds were concerned. But nangyari na yan, wala tayong magawa. Yan po, si Attorney Torion po mga kaibigan, mismo po ang nagsabi na guys na talagang hopeful po siya, no? At meron po siyang ano, yung parang yung feeling niya guys, mananalo po tayo sa pangatlong grounds po, which is the humanitarian. Ganon din yun sa akin kagabi. Sabi ko rin, mananalo tayo dito sa pangatlo. Pero hindi po siya nanalo guys. Kasi marami po talaga nag-aantay na pasok po tayo sa humanitarian dahil ang dami kasing mga ano, matanda na si Pangulong Duterte, may sakit na siya. Di ba? So, wala po talagang nagawa mga kaibigan itong si Attorney Kaufman na to, Sus Maria Josep. At ang sinabi pa guys, ayon po dito kay Lalaine Garcia, sinisi pa niya si Attorney Roque. Bakit daw nangingialam? Ha? Sinisi pa ni Attorney Nicholas Kaufman, sabi ni Lalaine, no? Sinisi pa daw mga kaibigan si Attorney Harry Roque. Grabe kang... Bakit niya sinisi si ano? Bakit niya sinisi si... Bua. Bakit niya sinisi si Attorney Harry Roque? Hindi na nga nangingialam si Attorney Harry Roque. Di ba nag-away pa ngayon yung dalawang yan? Hindi na nga, di ba? Hindi na nga siya nangingialam. Tapos sisisihin pa niya. Bakit? Ano bang ginawa ni Attorney Harry Roque? Bakit niya sinisi na hindi siya nakalusot sa tatlong grounds? Dapat sisihin niya yung sarili niya. Kasi mukhang wala po siyang ginawa, mga kaibigan. Sabi ko mukhang wala po siyang ginawa. Mukhang pinabayaan lang po niya. Biruin nyo, hindi mo lang tayo nakalusot. Yan, magaling na abogado na po yan, Attorney Torion. Pero ganun din yung ano niya, ganun din yung gut feeling niya na mukhang makakapasok po tayo or mukhang mananalo po tayo. Kaya siguro tama yung mga sinasabi nyo guys. Mukhang may connivance po itong si ano. Mukhang may connivance. Baka may sabwatan pong nangyari dito. Sa tingin ko lang po mga kaibigan. Ako ayaw ko po mag-confirm Pero based po sa ating mga assessment, no, sa ating mga nakikita guys, mukhang mayroon talaga Kasi unang-una sa lahat, wala ba siyang ginawa? Hindi ba siya nag-research? Hindi ba siya nagtanong? Alam mo, sana ang ginawa sana ni Attorney Nicholas Kaufman, tinanong niya lahat ng mga abogado dito sa Pilipinas. Lahat ng mga kaalyado ni Duterte, sana tinanong niya para malaman niya. Tinanong niya si Attorney Panelo, tinanong niya si Attorney Harry Roque, Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, lahat tinanong niya. Pero hindi daw nagtanong Dahil ayaw daw makinig. Ayaw daw makinig sa mga Filipino lawyer. O ayan, merisi ka ngayon. Pati po si former President Duterte na damay pa sa'yo. Giatay ka. Di ba? Kung nakinig lang sana siya sa mga Filipino. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, sino po ang may pinaka kredibilidad po na magsabi ang kalagayan ng ating former president, di ba? Sila si Attorney Panelo, Attorney Roque, kasi nakakasama nila yan Tapos ngayon sasabihin niya na mag-a-appeal siya dahil meron pa siyang inaantay na medical evaluation na lalabas daw next month. Giatay kang sarap po talagang tamparoson kang abogaduha ka. Meron pala siyang medical evaluation. Ay, sayang. Ngayon lang tayo. Giatay ang abogaduha Ay, nako.
Ewan ko sa iyo, abogado. Andito yun eh. Ipakita ko nga sa inyo. Ayan o. Ano ba sinabi niya dito? Ayan o. Defense team of former President Rodrigo Duterte plans to continue seeking his temporary release despite the appeals chamber of the International Criminal Court denying the earlier motion. Duterte's lawyer, Attorney Nicholas Kaufman, said the effort has not ended and that the legal team is preparing another request. Oh, may another request daw itong defense team. Another request, lus-lus mo, another request, buang si giatay ka, another request, hindi mo ginalingan. Oh, in a notice issued by Clerk of Court Marife Lomibao Cuevas dated November 11, asan na ba yun? Basahin nga natin. Kaufman said they are currently waiting for Duterte's medical evaluation, which will assess both his physical and cognitive condition. Biruin nyo guys, oh. Ito yung dapat pinakita nila kahapon eh. Ayan oh. Kaufman said they are currently waiting for Duterte's medical evaluation, which will assess both his physical and cognitive condition. Sayang mga kaibigan. Ito dapat ang pinakita mo, Attorney Nicholas. Sana inantay mo muna ito. Bakit hindi mo ito in-expedite? Sayang talaga mga kaibigan, no? Giatay ng bugaduha eh. The defense maintains that Duterte, now 80 years old, is no longer a flight risk and does not pose a threat to witnesses due to his declining health. Kaufman said the results of the evaluation will form a key part of the renewed motion for interim release. Gaya-iya lang ka. Sayang. Sayang mga kaibigan itong sinasabi ni Kaufman, guys. Meron pala siya, hawak pala niya, oh. Meron pala siyang matinding proof or evidence na hindi po flight risk at hindi po siya threat sa mga witnesses at talagang yung health niya is declining. Hawak pala niya mga kaibigan pero hindi niya pinakita. Ito daw yung susi. Sabi siya mismo nagsabi, oh. Puntahan nyo to. Puntahan nyo sa brigada. Ayan, oh. I-type nyo guys, brigada. Attorney Kaufman says defense effort for interim release not over. Puntahan nyo guys. Maasar talaga kayo pag binasa nyo. Talagang maasar po kayo. Iinit ang ulo ninyo. Ha? Meron pala siya, oh. Meron pala siyang matinding proof, which is the medical evaluation na lalabas po next month. Tapos ngayon, magre-request na naman kayo ng another renewed motion. Another bayad na naman yan. Sa bagay, bayad eh. Oo nga naman, bayad eh. Fudi, bayad siya eh. Ay nako, Diyos ko po. Diyos ko Lord. Ay nako. Sayang, nasasayangan po ako mga kaibigan sa sinabi niya. O nga, parang, alam mo, parang pinapatatagal po guys. Pinapapatagal niya. Kasi kung talagang meron po siyang concern, dapat nilabas niya na ito. Kasi kung nilabas niya ito guys, pinakita niya ito doon kahapon, itong medical evaluation ni Tatay Digong. Absuelto po si Tatay Digong. Mabibigyan po siya ng temporary release. Grabe mga kaibigan. Anong masasabi niyo dito guys? Grabe talaga ito. Wala po akong masabi dito mga kaibigan.
Sayang talaga. Ako, nangihinayang po ako mga kaibigan. Tapos, ngayon maglalabas ang Supreme Court. Wala na. Sabi ko nga sa inyo, irrelevant na po. Na anong gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin namin, Attorney Nicholas Kaufman? Magsasaya kami dahil sabi mo next month lalabas ang kanyang medical evaluation? Yun bang gusto mo, Attorney Nicholas Kaufman? What do you want us to do? You want us to be happy? You want us to celebrate? Because you said in your statement here in Abrigada.com that former President Duterte's medical evaluation will release next month, and you will file a renewed motion for interim release. God damn it! My God! Attorney Nicholas Kaufman, why? You should have shown this yesterday's appeal. My God. May lumabas po na balita kanina. Sabi ko nga dito sa live ko, sabi ko good news. Dahil sumagot na po or nagsalita na po ang Supreme Court. Biruin nyo guys, ano ba to? Pang-aasar ba to mga kaibigan? Good news ba talaga to? Or pang-aasar to? Or pinipikon po tayo? Dahil bakit ngayon lang po sila naglabas ng kanilang sagot itong Supreme Court? After po sa nangyari sa ICC, saka pa lang sila magsasabi na okay, sige, kailangan ng sumagot itong palasyo patungkol po dito sa habeas corpus po na final ng abogado po ng mga Duterte mga kaibigan. Biruin nyo guys, ngayon lang sila nagsalita. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sino po ang paniniwalaan namin dito? Sino pa po ang pagkakatiwalaan namin? At sino pa pong lalapitan natin guys? Kung pati itong Supreme Court mga kaibigan, how show din? Ha? Biruin nyo? Ngayon pa lang sila naglalabas ng ganyan-ganyan mga balita. Samantalang, ang tagal-tagal pa bago nagkaroon ng final interim release decision. Ilang buwan pa. Hindi nyo man lang inasikaso para sana na meet halfway sana, na intercept sana yung interim release na yan. Baka kako po, ito po yung analysis lang po mga kaibigan, baka kako, napigilan pa natin yan. Kasi nga, sumabit tayo sa Humanitarian Act eh. Doon lang po tayo sumabot eh. Doon lang po tayo sumabit eh. Kaya nakakapanghinayang po mga kaibigan. Di ba 3 po yung charges niya? Sa pangatlong charges po tayo sumabit. Yung una at saka pangalawa, alam ko sasabit talaga tayo doon. Wala na yun eh. Pero sa pangatlo po, sabi ko, ito na po yung chance natin. This is it. Baka, unang-una, sabi ko nga sa inyo. Tapos, syempre guys, sa edad pa lang eh. Di ba? At meron po silang lapses eh. May lapses po ang ginawa ng ICC. Dahil ang ginawa lang sa kanya yung normal check-up lang. Yung BP, syempre, yun yung mga normal eh. Yun yung mga regular, di ba? Pag pumunta ka sa hospital, saka pa lang sila nagkakandara pang mag-check up nung nagkakaroon na po ng mga balita-balita at na-criticize ang ICC. Yun ang totoo dyan eh. Kung tutuusin mga kaibigan, nagkulang din sila. Pero, bakit po mga kaibigan, yung Supreme Court natin hindi man lang tumulong sana, naagapan sana mga kaibigan. Ito po, ipakita ko lang sa inyo ha. Ito po yung balita kanina guys. Kaya nga sabi ko sa inyo, good news ba ito or bad news? Ipakita ko lang sa inyo yung para mabigyan po natin ng may idea din po kayo guys, no? Ayan po, Supreme Court. Ayan, Supreme Court requires parties for a file memoranda on Duterte's The Hague transfer. So, ibig sabihin guys, pinapasagot na po yung mga dito, yung mga personality po or yung mga sangkot dito guys, especially po ang mga cabinet na napangalanan po mga kaibigan at syempre yung palasyo po mga kaibigan. Ito po, ipakita ko lang sa inyo ha, yung pinakaano niya. Ito po, ayan. Ito po ang, ayan, galing po ito sa Supreme Court. Ayan writ of habeas corpus.
Rodrigo Duterte, Sebastian Duterte, petitioner. Honorable Jesus Crispin Remulla in his capacity, Secretary of Justice. John Mick Remulla in his capacity. Yan, ang dami pala dito. Kasama po si Police General Romel Marbil, si Torre, kasama din, si Menardo Guevara, si Norman Tansinco, Enrique Manalo, General Bronner, kasama din. Si Yusek Lieutenant General Antonio Alcantara, kasama din. Si Kapitan Johnny Gula, Kapitan Elmo Segovia. Ang dami, Lahat mo nang binanggit ko, mga kaibigan, yun yung mga dapat managot. At dapat silang sumagot sa Supreme Court po, mga kaibigan. Biruin nyo, guys, kung ito po ay, kung lumabas ka agad ito, mga kaibigan, baka siguro hindi natuloy yung baka nabigyan po ng interim release ang ating former President Duterte. Kung nahabol po ito ng Supreme Court, mga kaibigan. Ang masaklap, kahapon lang po nila inilabas after po ng desisyon ng ICC. Ano ba to? Pang-aano ba to, guys? Pang-aasar ba ito, mga kaibigan? So, Foodinet, ano na pong mangyayari dyan? Ito po, hindi po ako abogado, pero nag-research po ako kanina, guys. Maaring ang mangyayari po dito, or ang term na ginagamit po dito ngayon, mga kaibigan, is moot and academic po. Ano bang ibig sabihin ng moot and academic? Ibig sabihin po, mga kaibigan, walang saysay na po ito. Ayon po sa aking pagre-research. Once again, hindi pa ako abogado, may mga abogado po dyan. Pakinggan na lang po natin ang mga paliwanag nila. Pero ayon po dun sa binasa ko, ito po ay magiging moot and academic po. Dahil tapos na po ang desisyon ng ICC at hindi na po iyon mababago. Ngayon, sumagot po si Attorney Kaufman dito. Ano po ang sinagot ni Attorney Kaufman, mga kaibigan? Ano po ang kanyang sagot, guys? Ito, pakinggan natin. Plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling umapila sa International Criminal Court o ICC matapos i-reject ang interim release petition nito. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, hihintayin lamang nito ang resulta ng medical evaluation sa dating Pangulo na inaasahang ilalabas sa susunod na buwan. Iginiit ni Kaufman na hindi maayos ang pisikal at mental na kondisyon ng dating Pangulo kaya't wala itong kakayahang tumakas o takutin man ang mga witness. Matatandaang kinansila ang nakatakda sanang confirmation of charges noong September 23, ngunit ipinagpaliban dahil sa kahilingan ng depensa, bunsod ng umano'y wala sa maayos na kondisyon ang dating Pangulo upang humarap sa paglilitis. Narinig niyo yung sinabi ng balita? Ulitin nga natin. Plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling umapila sa International Criminal Court o ICC matapos i-reject ang interim release petition nito. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, hihintayin lamang nito ang resulta ng medical evaluation sa dating Pangulo na inaasahang ilalabas sa susunod na buwan. Medical evaluation sa dating Pangulo na inaasahang ilalabas sa susunod na buwan. Narinig niyo yun? Medical evaluation sa susunod na buwan? Sa December? Di ba? Kaya po nakakagalit, guys, Ako hindi po ako abogado, hindi rin ako medical practitioner. Pero nakakagalit po, guys, dahil meron pala siyang inaabangan na medical evaluation. Di ba? Ano ba to si Attorney Kaufman? Nangaasar ba to? Ano bang ginagawa niya? Meron pala siyang inaantay na medical evaluation. Bakit hindi pa niya inantay yun? Sana hindi muna tinuloy yung hearing. Kasi wala. Kaya nga tayo natalo doon sa Humanitarian Act Kasi nga wala nga silang naipakitang proof na si Pangulong Duterte po, mga kaibigan, ay talagang unfit, Hindi po siya fit sa trial dahil meron nga siyang sakit. Tapos sasabihin niya ngayon, mag-a-appeal siya uli dahil may inaantay siyang medical evaluation next month. Sus Maria Josep, Ginoo giatay.
Do you think makaka-appeal pa siya? Yun na yung pinakahuling appeal. Kung hindi ako nagkakami sa bagay, hindi naman absolute yan, no? Lahat naman ng bagay may appeal. Pero sa akin lang, guys, kung meron pala siyang inaabangan na medical evaluation, Diyos ko Lord, sana po inantay mo na lang, Attorney Nicholas Kaufman, kahit abutin tayo ng next year. Diba? Yun ang nakakagalit, guys, eh. Yung mga ganyan mga statement po, para lang makapagbigay siya ng defense sa sarili niya, kasi nagagalit na po ang mga tao sa kanya. Diba? Wrong decision, eh. Sabi ka, ang dami pa nga nag-comment ngayon, di ba? Sabi, hindi daw siya marunong mag-research itong abogado na to. Hinayaan lang niyang lamunin tayo ng ICC. 3 yun, ha? 3 charges po. Hindi po tayo nanalo sa 3 charges, mga kaibigan. Nilapastangan po tayo, guys. Kumbaga, sabi nga nila, inano tayo, tawag dito, naisahan tayo ng ICC. Biruin mo, ang masakit, guys, humanitarian na nga, talo pa tayo. Kasi meron tayong living proof, Sino po yung living proof natin na kailangan natin ng humanitarian? Si Pangulong Duterte mismo. Nangangayayat na siya, guys. Hindi na nga daw makakalakad, nakakalakad siguro, pero kailangan na niya ng support. At syempre, ang pinaka number 1 na talagang deteriorating po, ang kanyang cognitive function decline. Diba? Imposibleng hindi tayo mananalo dun,